everyone! Welcome to another vlog. In today's video, may trangkaso na naman tayo at para makapag-recharge, kailangan natin magtanim. Kakalabas ko lang ulit dito sa garden after ilang araw. Sumisilip-silip lang ako pero hindi ako nagtatambay kasi ang init, guys. Sobrang init na ngayon. Summer na din ba sa inyo? Kasi dito sobrang init na at ang mga itatanim ko ngayon mga succulents na uprooted siya since January. Hindi ko pa siya napapat. Tingnan nyo naman. Buhay na buhay pa din. Tingnan nyo yung ugat. Yun nga lang, ayun, may nalaglag. Yun nga lang, madami na siya mga tuyo-tuyong dahon. Pagpagin lang natin. Kasi, iniinom niya yung dahon niya habang hindi pa siya nakatanim sa lupa or sa potting mix natin. Or I mean, hindi niya alam na hindi pa siya nakatanim. So, iniinom niya yung bottom leaves niya. At tingnan niyo naman yung ugat. Gigil na yung mga ugat. Asa pa? Ito, oh. Nandun lang sila sa isang tabi. So, since maliwanag naman na dun sa kabilang gilid, okay na sila kahit uprooted or hindi pa siya natatanim. Nagsusurvive siya kasi maganda yung araw dun sa gilid. And iniisip ko kasi doon na lang din muna siya ilagay sa may bandang wala pa namang pwesto ng plants. Ayan, prito ni seller kung di ako nagkakamali. Tingnan yung mga ugat niya. Nanggigigil na yung mga ugat ng ating mga itatanim ngayon at tanggalin lang natin yung mga dahon-dahon na tuyo kasi kaya siya nabubuhay ng matagal is iniinom niya yung tubig na nasa dahon niya. Magsisimula yan sa bottom leaves. And mapapansin nyo rin na kahit matagal na siya or ilang buwan na siya na walang dilig or hindi pa natatanim is buhay pa rin siya. Sign yon na nabili natin ng healthy ang mga succulents sa seller na yon or dun sa seller na binibilhan natin. Meron kasi tayo na nabibili o hindi natin maiiwasan na naka-air dry pa lang siya, nalulusaw na. Either maselan siya or na-approach siya ni seller ng bagong dilig or basa yung potting mix. Isa yun, guys. Sa ilang taong kong pag-aalaga ng succulents is alam kong ganun yung nangyayari. Kasi ginaganon ko din yun nag-a-approach din ako dati ng basa tapos yun, malulusaw siya. Based on my experience yun, kaya sinishare ko sa inyo. Huwag kayo mag-uproot ng mga basa na succulents kasi hindi lahat mabubuhay. Tingnan mo, puro alikabok na. Kasi nag-aano ko sa kabila, nagwawalis ako ng bubong kasi gusto ko sana magpintura kaya lang nagkasakit ako. Puro alikabok. Tanggalin ko lang, guys. Ito is strawberry ice. Meron na ako neto pero na deads kasi hindi niya kaya yung yung naka-rain or shine. Ito, feeling ko kakayanin niya. Ayan na naman ako. Feeling ko kasi ang tigas ng stem niya. Yung nabili ko kasi before, bata pa. Ito, may nagkaputol-putol lang siya nung dumating sa akin. Pero, healthy pa rin naman. Pero din ako nabili sa isang seller ng Sansevieria. Congo. Ito yung Congo na nabili ko sa seller. Kasi yung Congo or Masoniana or Masoniana Congo, isa to sa wishlist Sansevieria ko at na-deads yung binili ko sa kanyang una dun sa seller kasi nung nagpagawa ko ng bubong sa gilid naapakan siya. Buhay pa naman kaya lang hindi na siya nakasurvive kasi ang variegation niya is full. Buong yellow na to ang variegation niya. So, iniingatan ko siya. Nakatagal siya sa akin ng matagal na buwan pero nung naapakan nag-ano siya. Ito kaya ang una nating iripat. Ito. Ay. Kailangan maliit lang yung ating dito. Paso para madali siyang maka-adjust. Kasi pansinin niyo sa mga Sansevieria, guys. Pag malaki yung paso is siya, hindi siya ganun ka bilis mag-adjust. Dito sa akin, lalo na yung mga premium na variegation yung ipapat ko. Kailangan maliit lang. Yan o.
Hindi ko siya dinidiligan. Yung iba, nagdidilig agad-agad pagkatanim ng mga Sansevieria. Ako guys, hindi ko to dinidiligan. 1 to 2 weeks para sure na hindi siya mamamatay. Kasi medyo pricey pa yung bili ko dito sa ano ko, halaman. Ayoko namang masayang. At ayoko namang bumili pa ulit. Ayan. Okay na yan. Huwag lang muna natin paarawan. Okay, dito na tayo sa ating mga iriripat na succulents. Cotton, Kisses. Kayong dalawa ha. Kunti lang din yung potting mix na ilalagay ko. Alam, nangunguha na naman ng mangga. Huwag natin punuin ng bongga kasi tipid tayo sa vermicast. Konti lang kasing nabili kong vermicast eh. Yan. Ay, pames pala ang kukonte. Dito sa amin guys, ang pames ay nagmahal na. Magaling. Nagmahal na ang pames ngayon. Okay. Flagani ata ang ID neto. Kasi si Guansu malalaki yung sa akin na nandito eh. Thriving na din siya. Wala akong maliit na paso. Para dun sa aking ano. Tignan nyo oh. Matagal to mag-ugat eh. Ganda niya. Isa to sa mga i-collect ko ngayong taon, yung mga ganitong kakaiba, slow grower siya. Okay yun sa akin kasi mas gusto ko ng slow grower ngayon na maganda, na buhay, mabubuhay. Ito si Black Knight, mag-try ulit tayo ng Black Knight. Nabili ko to as Black Prince kay seller, pero hindi siya Black Prince, Black Knight siya. Kasi yung claw niya is patulis. Si Black Prince kasi hindi. Patulis siya pero may pagkakaiba sila. Cotton. Ito kailangan na kasi malambot na si Baron Bolt. Baron Bolt. Naku, hindi ako nagano, may sugat pa naman ako. Pero di bali, wala naman tong fungicide. May sugat pa naman ako. Sarap ng hangin. Wala kasi akong palanggana or batya. Mas gusto ko kasi gagamit ng batya para sa aking mga potting mix. Palangganang maliit lang tong nandito. Para sana hindi na ako halo ng halo. Panoorin nyo na lang itong ginagawa ko. Kasi nakakatuwa na pag alam nyo, pag masama yung pakiramdam ko, nagre-ripat lang ako. Pag may iriripat. Sabi nila, pag masama daw yung pakiramdam mo, dapat hindi ka nagtatanim kasi daw mamamatay. Pag may mga menstruation, ganyan, totoo kaya yun? Kasi ako, wala akong pinipiling araw, date, kung kailan ako magtatanim. At saka magdidili, ganyan. Pero hindi kasi ako naniniwala sa ganon. Lalo na pag bored ako, hindi pwedeng wala akong gagawin sa garden.
Tcharan! Mayroon akong crested Ariel before, pero na-deads na siya. Okay, last one na tayo dito. Alam nyo ba before, 100 pesos lang yung isang bag ng Pames na ganito. Ngayon, 150 na. Ang mahal na. Tapos, yung binibili kong tig 150, nakalagay siya sa sako ng semento. Punong-puno yun. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nawalanan or naubusan na sila nun. Ito, same lang yung price na ibinigay sa amin nung nagpabili ako. Munggo size ang Pames. Sa magtatanong. Oops! Parang hindi nga siya vermicast eh. Kasi ang binili ko vermicast. Para siyang alnos compost na dinuro. No choice ako. Maganda naman siya, pero ang gusto ko yung vermicast. Kasi yun na yung ginagamit ko. Nagpalit na nga ako eh. Kasi madaling matuyo to. Okay na muna yan. Tansya-tansya na lang. Ito yung pinakamatagal mag-ugat sa lahat. Bluebird. At si Bluebird, kung mapapansin nyo, nakaganyan siya, diba? Nakataas yung kanyang dahon. Mahilig siyang bumaba yung dahon. Yung bumuka, bubuka siya ng ganyan. Sa halip na pag ganito yung dahon niya, bigla siya bububuka, gumaganyan. Sana wag to bumuka. Gusto ko ganito lang. Oops, napadami. Ganyan lang siya, oh. Kulang talaga tayo ng vermicast. Kaya kailangan natin mag-toppings kasi pag nagdidilig or didiligan ko to, para sa akin lang naman, feel ko lang naman. Syempre may vermicast. Mababasa. Naaano yung dahon? Aw. Nalulusaw. Kaya naglalagay talaga ako ng toppings. Pames talaga yung favorite kong ilagay na dressing sa mga succulents kasi pag kunwari, wag naman sana namatay to, itong halaman na to, so yung Pames, pwede pa nating magamit. Yung iba kasi naglalagay ng mga pebbles, ganyan, hindi siya maganda sa sa succulents ko. Kanya-kanya lang. Sa iba naman, maganda sa succulents nila yung pebbles, hinahalo, pero ako hindi. Hindi maganda dito sa area ko. Itanim na rin natin to. Ito, oh. Charan! Ang aking Bluebird Super Bomb na nakalagay dito sa area na to. Tagalin na natin. Tapos, ang nangyari, di ba nung January, February, sobrang lakas ng hangin. Itinauba naman, nilipad ba naman tong ko? Hindi ko alam kung paano siya nalipad. Eh, ang bigat-bigat na ito. Ayan tuloy, nagkalasog-lasog. Ay! Lasog-lasog to, January or February. Pero ugatan na rin siya. Nagkalasog-lasog. Papaano natin siya ngayon niya, Bahala na si Batman. Ireripat. Ay! Ang laki ng paso. Ay, sus! Hindi ako sanay dito sa na to. Alam nyo ba na ang favorite na gamitin ko or gamit na gamit dito sa garden is ito. Tingnan nyo, sira-sira na siya. Ang dami ko nito. Hindi ko alam kung nasaan na. Apakadami ko nito dati. Oh, wala pa yung panungkit ko.
Ang daming hanash ng aking pagtatanim. Wala pa naman akong stick. Kailangan na siya itanim kasi nakakakalat siya dun sa gilid. Hindi ko malagyan ng mga hoya yung pinaglalagyan ko nito. Kasi sa personal, ang laki-laki nito. Ang bigat-bigat. Tapos lagyan natin ng toppings. Pwede na to. Para lang makakapit yung vermicast dun sa ugat niya. Oops, lilipad ka na naman. Pagsama-samahin natin yung maliliit. Kasi sayang yung paso. Para hindi takaw sa space. Meron kasi mga naputol na ganito, oh. Tapos, Bill Baker. And, Missing You. Ay. Ano ba ito? Yan. Tapos yun. Hindi natin ito malalagyan ng toppings. Yan. And then, dito, sa gilid. Huwag na natin lagyan ng toppings. Dami ko pa mga propagation doon sa gilid. Yung mga pinapatong-patong ko lang na mga ganito. Kunin ko nga. Ito oh, tingnan nyo. Pinapatong-patong ko lang yung mga naglalagas-lagas dyan. Tapos, mabilis lang magpropa tong mga to eh. Ghost plant yata to or purple haze. Purple haze. So, ilagay natin dito. Nakapatong to. Ito the best to na Osmocote guys. Not sponsored pero ang brand niya is Osmocote. The best yung Osmocote para sa mga cacti and succulents. Pero kahit wala namang fertilizer, okay na yun. Basta wag nyo lang i-overwatered. Okay na yan. Nakasurvive ang ating pames. Tingnan nyo, oh. Tuyot na sila. Lapit kayo konti. Kita nyo ba? Para hindi masayang, kailangan itanim. Mabubuhay yan. Tingnan nyo. Ilang buwan to? 2. Buhay na agad. Dito ka.
Paggabi na, late na akong nagsimula kasi sobrang tirik yung araw kanina. Kahit na alas 4 na, sobrang tirik ng araw. Hindi ako makalabas. So, naligo na lang ako and then pagkatapos, lumabas na. Nag-ano muna ako. Dahil Friday ngayon, Munggo Day. Nagpakulo ako ng buto-buto. Nagpakulo ng buto-buto para sa munggo. Ay, hindi pala yung buto-buto. Ribs pala yun. Ano kaya to? Akalimutan ko na kung ano siya. Oh. Ganda niya. So, okay, dito ka na lang. Ay, baliktad. Kasi itong mga to, pinagpapatong-patong ko lang yan. Dito. Mas gusto nila ng nakapatong lang, na i-air dry sila. Mas nabubuhay sila pag nakapatong lang siya ng ganyan. So, pagdikit-dikitin lang natin. Ito wala pa. Ano to eh? Pat's Pink. Eto na, bigla tayong napatakbo dito sa gilid. Hindi ko na natapos yung pagbablog dun sa harapan kasi alam nyo bang biglang umulan? Ayan o. Oh. Ang lakas. Naririnig nyo ba yun? Lakas ng trip. Pag nagbablog talaga ako, umuulan. Dapat araw-araw na tayo mag-vlog para makalibre tayo ng dilig. At magdidilig dapat ako nito. Pero hindi yan nakakasapat. Yung ulan na yan. Kasi, malakas na ano lang yan. Pero, sige, magdamag, umulan. Hindi ako magdidilig. Sana. Sige, paulanin mo ng magdamag para hindi na ako magdilig. Kasi guys, isang linggo yata akong hindi nag-vlog. Tapos ngayon, biglang uulan kung kailan nagba-vlog ako. Dito na tayo sa ating mga pinaglalagay dito. Actually, etong mga nabili ko dati, dito ko nilalagay. Ito si Marble Gold. Ano yan, dito ko na yan nilagay. Matagal na. Kasi ayokong ilagay doon sa area, doon sa gilid. Doon sa gilid. Kasi sobrang init. At least dito, yung init niya, yes, mainit dito at maliwanag. So, sakto lang sa kanila yan. And may binili rin pala ako nitong variegated kasi yung ganyan ko namatay. Hindi ko naalagaan, nasa sulok-sulok. Basta kasi nagre-rearrange ako or may pinapaayos ako dito sa garden. Tapos nandun lang sa isang sulok at hindi ko siya nalagay or napansin ulit. Ayan nangyayari, namamatay. Hindi ko nakikita agad-agad yung or hindi ko nababalik, ganon. Sayang pero healed na to matagal na to. At binudburan ko yan ng cinnamon siguro 2 months ago. At yan dito ko siya inilagay. Basag-basag na to or durug-durug na to guys. Ayan. Pero carry lang, buhay pa naman. Dito muna kayo. Ito, bigay lang to sa akin ng seller. Tanggalin natin. Hindi ako nakapagtanggal ng bulaklak doon sa harapan. Tuwing summer, ang dami kong mga nagiging bulaklak sa garden, sa succulents natin. Hindi ko yata napakita sa inyo yung mga bulaklak. Bukas tatanggalin ko na yun. Kaya lang umulan Dito ko lang siya ilalagay kasi inaayos ko guys yung aking mga hoya dito. Yan yung ating mga hoya dito. Ito. Kailangan ko rin bumili na ito. Ito. Kasi isa na lang yung ganito ko. So, kailangan ko pa ng 4. Buy one, take one ko yata yung nabili before. So, ayan lang. Ito. May stress to dito guys. Kasi itong mga niripat natin, nandito lang yan sa mga gilid-gilid, sa tabi-tabi, or sa ibabaw. Actually, yung iba nandito sa kabila Kaya lang sobrang init. So, yung mga tissue, hindi ko tinatapon kasi kailangan ko yan dito sa garden. Pag nagpupupo or nakikita kong pupo, ganyan. And then, ito na lang aayusin ko kasi itong mga to, mga propagation ko nung namatay na hoya, ito buhay na to kaya lang hindi ko nadidiligan. Yan yung problem ko. Hindi ko nadidiligan pag nakasulok-sulok. At yun lang. Aayusin ko na to. Kasi naayos ko na yan, pinaglagyan ko na naman ngayon. Sana na-enjoy nyo yung ating pagriripat. Bitin na bitin. Ako talaga pinilit ko lang mag-ripat nito kasi, mag-pat nito kasi,
Kesa nakakalat sila dito. Nakakalat sila dyan kung saan saan nakahiga. So, iripat ko na para maganda siyang tingnan. Ipat ko na para siya magandang tingnan. Ayun. Kisas yata ang ID neto. Hindi ko lang sure kasi hindi siya ganun ka-stress pa. Huli tong dumating eh. So, yun lang. And see you on our next video. Bye!